Okay, bibigyan namin sila ng 1 Okay, basta dito. Discarded, team discarded, team diploma. May 1 minute kayo para mag-brainstorming. So, need nyo improve kung ano ang mas importante. Diploma or discarded. Kanina lang si Chris ang mag-brainstorm, pinanong boses. Pinanong boses. Group squad. Hindi naman yung maging marami sila. Kaya ngayon. Okay, tapos na brainstorming. Tapos na ang brainstorming. Okay na ba sila? Mag-3 minutes pa rin. Okay, 3 minutes pa rin ang ibibigay namin sa introduction or pag-give nyo ng pahayag nyo ha. Sa first 2, bali isa 3 minutes at 3 minutes. And so on is 1 minute. Wait lang. After magsalita, dapat makarebat na ha. Kapag hindi nakarebat, automatic minus point na yun. Ibig sabihin, rebat, rebat. Okay. Okay, discarded or diploma? Diploma status. Ay, discarded status. Ay, sorry. Yung mock. Para sa kaalaman ng gusto ng diploma, sabi ko lang sa diskarte, nasa Pilipinas tayo, wala na tayo sa taong 90s, 80s, 60s, nasa taong 20s na tayo. Tsaka, aanin mo pa yung diploma kung isasahudin mo naman din ngayong taon na yung minimum wage lang naman din. Aanin mo pa kung halimbawa, nakapagtapos ka, nakuha mo na yung diploma, tapos hindi rin naman alin yung course o yung hindi rin alin siya sa mga trabaho mo, wala rin silbi. Ang dami kasing nakakuha na iba, namamasura, yung iba, tamba, yung iba, walang ginagawa, hindi nakatambay lang yung ano nila, diploma nila, nakasabit lang. Sa diskarte, ang dami hindi nakapagtapos na nanalo sa diskarte, tulad na lamang ni Josh Moica, di ba? Dumiskarte siya, nagbili siya ng bangko, na hindi pa na-invento. Dahil doon, ngayon, pansin nyo, di ba, sa edad niyang 17, nakakuha siya ng first 18, no? Sige na natin 18, Di ba anong saysay ngayon kung nasa Pilipinas ka ngayong taon, anong saysay ngayon ng diploma? Kung gamit kapag nakapagtapos ka. Na. 5, 4, 3, 2. Isipin mo, 8 billion yung tao sa mundo, pero konti lang umangat sa diskarte. Yung diploma kasi, hindi masyadong pag-angat, bibigyan ka lang na ng chance para mas mataas na chance para makaangat sa buhay. Isipin mo yung diskarte nila kung konti lang. Ikaw may diskarte ka, pero nasan ka ngayon? Nandito ka. Tapos, yung ibang may mga diploma sa wage, simula pa lang yun ang pagtatrabaho nila. Pag tumagal sila dun sa trabaho, syempre pangat ng pangat yun. Pangat ng pangat yung sahod nila. Tapos, si George Moica, yung sinasabi nyo mataas yung George Moica. Yung George Moica, mataas yung magaling dumiskarte. Kumuha din ng diploma yun ngayon. Sinabi mo 8 billion na tao, tapos ang dami nakakuha ng diploma. Harap na makakuha ng diploma. Mali kasi ito. Ano ba? Kayo magbe-brainstorming? Okay na, di ba, 8 billion na tao, ang konti lang tao lang ang mga diskarte. Paano ba yung mga may diploma na napakadaming, sabihin natin, di ba, okay lang sa diskarte,
diplomang nakaangat. Eh, yung iba naman, katatalino, tapos nakakuha ng diploma, tapos pagdating sa trabaho, hindi nila ma-apply sa totoong buhay. Di ba? Isipin mo yun. Tapos nag-engineer ka, tapos kumbaga pinagtatrabaho ka, tapos hindi yung pinag-aaral, yung inaaral mo sa edukasyon, hindi mo na-apply sa totoong buhay. Bali, wala yung, ano niya, diploma, kung gano'n. Okay na. 5, 4, 3, 2, 1. Kaya meron pa ako. Ito ulit, tapos sila naman ang open. Cut ulit, tapos sila open. Ready na. Kailangan niya sila magsagot. Kasi Diploma, 10 seconds. Minute ulit to brainstorm after 1 minute. Sila naman mauuna. Start na po. Brainstorming, nag-start na. Ready na po. Ah, meron pa? Aga? 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Okay, tapos na ang 1 minute na brainstorming. 2, diploma. State your side. Diyan, nag-text ka. State your side. Game na. Okay, game na. Kung itatatak po natin sa isip natin yung salitang diskarte, wala po tayong matutunguhan. Kung meron man, parang kakaunti po. Halimbawa po, imbis na mag-aral ka, nagtrabaho ka, which is yung mga trabaho po na na-applyan po ng mga walang pinag-aralan, which is the car wash, yung mga cruise sa mga Jollibee, yun po yung mga part na wala po walang mga degree or mga pinag-aralan. Kung hanggang doon ka lang po, saan po kayo makakarating? Sa mga simpleng sahod lang, sa mga simpleng pera lang na makuha. Pero kung may diploma po kayo, maraming opportunity yung makakarating sa inyo. Which is, pwede po kayo makapagtrabaho sa mga ibang bansa o pwede po kayo makapagpatayo po ng sarili nyong business dahil po sa mga napag-aralan niyo. Regarding sa sinasabi mo, ang sa mga na-discarte ay wala masyado mapatutungan. Paano naman yung mga may diploma na napupunta sa mga minimum with, kunwari, magna cum laude ka, pero napunta ka sa fast food crew or sinasabi mo car wash boy. Kasi hindi naman lahat na may diploma is mapupunta ka sa mataas na antas ng buhay. And sinasabi mo sa business dahil may diploma ka. Bakit? Kailangan mo ba ng diploma para makapagsimula ka ng isa rin mong business? Katulad, bakit? Kailangan mo ba ng talino para makagawa ka ng peanut butter? Kahit anong produkto, kailangan mo ba ng diploma? Kaya hindi, di ba? Kaya mas important yung discarding sa diploma kasi hindi ka makakakuha ng diploma kung sa simula wala kang discarding para makuha yung diploma na yon. paano mapapanak ko isang negosyo kung wala kang alam about sa negosyo? Paano mapapatakbo yung, kunyari, meron kang alam, pero paano mapatakbo kung wala kang diskarte? Sabihin natin may talino ka, paano gumawa, paano mag-isip. Paano mo nga papaikot yung pera kung wala kang Kaya nga may diskarte? pag-aaral eh. Hindi. Kaya nga may pag-aaral. Bakit sa gawa?
Riba ka na ba o? Riba ka na ba? Sinabi mo kayo, di ba may pag-aaral? Di ba meron ng mga ito ginawa natin? Tulad, di ba sabi mo kayo, mas may pinag-aralaman. Eh marami namang produkto na namin diskarte lang yung dahil. Tulad na lang mo ng ano. Hindi naman alam ni Joshua ka, wala naman siya pinag-aralan, di ba? Kasi siya. Isipin mo, na-invento niya yung tampong kids. Nang wala siyang pinag-aralan, tumigil nga, di ba siya? Mas pinili niyang dumiskarte bago pagpatuloy sa college. Isipin mo, wala siyang alam, hindi siya nakagraduate. Pero nagawa niya yun. Diba? Nagawa niya gamit diskarte. Paano mo diskarte yun? Kasi nag-aaral siya nun. Bakit siya... Doon natin mga bakit yung ano, sa pagiging diskarte na yun, meron kang knowledge na about sa ano. Di ba pag-aaral mo yung mga teacher, may binabasa ka, may ina-analyze ka, may solve ka problem ka. Yung mga nag-aaral, hindi yung kahit ako, kahit di ako mag-aaral, kayo umisip na kanya, ano kaya to? Kaya sa Kaya lang, paano yan, di ba? May diskarte ka. Paano yan pag napatapat ka sa mga kunyari may negosyo ka, sabihin natin may negosyo ka, napatakbo mo. Paano pag yung nakausap ka ng mga high level, yung mga edukadong tao, paano mo sila makakausap? Paano makausap? Simple lang. Paano diskarte? Diskarte mo din. Siyempre, paano ka ba niya? Paano ba kayo magkikita? Di ba? Dapat ba yung edukasyon? Paano mo? Paano pag mga high level na yung usapan, paano gagawin tayo? Eh, di naman ang ginawa mo lang ang may kanina. Hahanapan mo yung way as a way para magawa mo yung paraan. Kasi yung paraan na yun, hindi mo kailangan ng kanino or kahit anong knowledge. Gagawa mo yung paraan. O sabihin natin knowledge yung paraan. Pwede mo, sasabihin natin hindi mo na, padre, hindi na ba may Ikaw lang nagsabi na knowledge yung paraan, di ba? Oo, sige sabihin natin na yun. Pero may tuturo din minsan sa mga tao na kailangan bang gawin yun. Minsan, natutulad sinabi niya, hindi mo kailangan Yung paraan ay knowledge, so ibig sabihin, may ano siya, tarak niya. Tarak theory niya. For your information din kasi, gusto ko lang din yung kanina, yung sinabi mo kanina na parang may mga diploma na papasok sa mga passport, gano'n, mga bababa. Hindi mo ba alam na minsan kaya may mga diploma kaya sila napasok sa kaganas? Kasi kailangan muna lang may mga diploma na pumasok na para mga experience ng gano'n para makasila sila sa mas higher position. Kasi minsan pag higher na position, kasi kailangan nila magsimula muna sa mababa para din sa diploma nila. And in addition kasi, kapag kasi dumidiskarte ka lang, may limit kasi yun eh. Hindi porket yung mga ibang taong dumidiskarte yung mayaman. Yung mayaman na din kayo. Kung diskarte lang pala yung pag nag-aaral pa tayo dito, ba't nandito pa tayo? Nandito tayo para umuha ng diploma, para meron tayo kaalaman. Ang diploma kasi, ito ang makakatulong sa atin para magbigay na na madaming oportunidad. Kung may edukasyon, di ba nga kaya may diskarte, oh. Get na sinabi ni Edwin. No, na baba muna bago taas. Di ba didiskarte ka pa rin naman kung pag titigil mo yung pag-aaral mo, tapos didiskarte ka para mapagpatuloy yun. Ano ba? Ano? Five, 4, 3, 2, 1. May time pa kayo. wala naman na hindi ka din diskarte, dun pa lang sa paaralan, pupunta ka pa lang sa diskarte ka na kung paano ka makakapagpag. Wait lang. Why would you need education kung hindi mo sasamahan sa gawa? Anong silbi ng diploma mo kung walang hindi mo pinasagapan sinamahan ng paggawa? Actually, magkaiba ang gawa. Diskarte yung pag-iisip mo kung paano ka mag-iisip. Subjective yun. Yung gawa, subjective kung paano mo gagawin. Ayun yun. Objective. So yung sinasabi ko, gagawa ka, hindi ka didiskarte, gagawa ka nun. Saka yung sinasabi mo paano ka pupunta sa school, hindi ka ba pinaprovide ng magulang mo ng pera para makasakay man lang. Hindi naman lahat kasi magkakaparehas tulad ng may mga broken families.
mag-aan na sila, mag-discount na sila kaysa sa papasok. Di ba? Yung parang, di ba, kunyari, eto, pamilya sila. Broken family to. Tapos, hindi niya na mahatid yung anak niya kasi di-discount na yung nanay. Di ba? Actually, broken family ako pero nakakapunta pa rin ako dito sa school dahil yung magulang ko nakakapagtrabaho, nagpo-provide na ako ng pera para makapagpatuloy sa pag-aaral. O ano tawag sa ginawa mo? Kung bakit ka ano? Di ba dumiskarte? Hindi ako dumiskarte. Yung parents mo, yung dumidiskarte para makapasok ka. So ano Ginawa yung parents ko, siya ang gumawa ng paraan. Ito pa lang ang mali. Sinabi mo, gumawa ka ng Offensive! Di ba yung mag-report, ma'am? Pwede mag-report. Ma'am, nagsasalita po kami, tas bigla po silang puputol po sa Eh di ba sinasabi tumigil si namin. Sander? Eto nagsalita, itong pinutol ko. We have time limit po. Mayroon po tayong time limit na 1 minute. Nakikita po namin yan. Okay na po. Okay na po. Nakikita po namin yung kung paano nyo. Kasi nasisira po yung sinasabi namin. Okay, go. Continue. I-research dun sa ano, hindi ko sila na ano ng kasi nawala yung sinasabi ni Sander. Tanong. Kaya nga po. Di ba ito? Ayaw mo makapagpatuloy. Ilentuhin nyo kung ano yung Tinanong niya ako, tapos nung rumibot ako, nagsimula siya magsalita. Hindi namin yung pinag- Yung una akong salita bago ako rumibot. Out of topic na po. Out of topic na po. Nakikita po namin lahat ng yan. Kaya hindi nyo na po kailangan anuhin. Kung may mga interrupt po sa isa is tinatarak po namin yan. Kaya hindi nyo po kailangan mag-alala. Mali. Huwag mo na timer, ganito na lang. Rebuttal po means kahit ano po. Basta, tapos na siya magsalita. Kung siya nag-isang timer, huwag ka na mag-timer. Ito pa rin kanina eh, di ba? Di ba may minutes para Rebuttal na yun. Tapos sinabi niya, ribata na, wala nang pakialaman. Kung tapos na siya, wala na siya sasabihin. Kami naman. O sige, start na. Rebatan. Sinabi niya kanina Ano po yung rebuttal kung may timer? kaya nga, ribata niya eh. O, out of topic na po. Out of topic na po. Okay, restart. Go. Another question. Cut